Yo, 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 what's up? Good evening. Andito na naman tayo para mag-battle review sa wakas. After 1 month, para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na, love you. Para sa mga hindi naman, mas alam nyo na, fuck you. Okay, tagal kong di nag-upload at saka nag-battle review, no? Ang last ko na pinanood, yung lip cram tsaka ban. So, sorry nagbakasyon kasi ako eh. So, may mga pinuntahan ako, medyo busy, di ako nagkaroon ng time para battle review ngayon na lang ulit. At syempre, tutuloy natin. Ang papanoorin natin yung laban ni Katana versus Saint Ice, isa buhay semifinals. Alam ko na kung sino nanalo dito, si Katana, kasi syempre alam ko na kung sino maglalaban sa finals eh. Pero papanoorin natin, tapos try nating himayin or i-judge yung mga material nila. Tingnan natin. Huwag natin patagalin pa. Let's go. Dami pa nating bullying battles. Masaya dahil pinalad tayo. Siyempre, shoutout sa City. Pray for us, man. Tana. Sa Rapolo, lahat ng mga bumiyahe ng shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng suportang tunay live at online, at sa lahat ng suportang tunay buong taon ng 2025. Sana nakikita nyo lahat ng yan, ads na muna. Para di na istorbo mamaya. Nanalo ng coin toss, si Katana. Pinili niya mauna. Si Saint Ice, 7 ang hurado natin. Isa buhay tournament, semifinals battle ang parating. Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Valentón 12, Saint Ice. Yo! Ako pa pinauna. Akala niya siguro yun ay ticket sa finals. Ano yun, may underdog effect ka na, mas bulol ka pa, tapos meron kang recency bias. Palibasa, tong kalaban ko masyadong basic ang banat. Nakikita nyo naman sa sarili niyan, dibdib yung Katana X na kagad. Nakiusap pa siya sa akin. Dito daw siya pupwesto. Kala mo hindi isa buhay to. Tol, walang paki sa pwestuhan, basta bato yung sisira sa buhay mo. Tapos yung sapatos, tignan nyo yung kulay bro. Ngayon pa lang nakaapak na sa hukay to. Yung unang dalawa ko nakalaban, mga mabisa naman tugis. Ngayon naman nabunot tong Katana na pinakamadungis, walang yaka Katana. Ikaw... Nagsimula si Saint Ice na freestyle. So siguro nung nakita niya si Katana, yung suot ni Katana, nag-isip kagad siya ng ibabanat niya that day. Kasi puro suot ni Katana yung tinira niya eh. Ginawa niya ng siguro 8 to 10 lines, freestyle agad, umpisa ni Saint Ice. And dito siya napupuri, yung freestyle niya. Yun yung nagpanalo sa kanya dun kay Jonas eh. Jonas pa naman yung iniisip kong mananalo ng isa buhay this year. Pinreestylan lang ni Saint Ice, boy. Espadang nananapin. Tingin ko dun siya mag-uumpisa. Yung sa una kong nakalaban, yung comedy na doon dapat yung start ng round talaga niya. Mga mabisa naman tugis. Ngayon naman nabunot tong Katana na pinakamadungis, walang yaka Katana. Ikaw ay espadang nahasa sa paghanda ng shawarma. Ako yung rocks, pero pag ito nagpawis may halong graba. Palaging black na sa damit kasi mukha siyang taong grasa. Napakabaho ng pagkatao. Pangdato puti ang asim mo. Kaya wala nang bago pag nagawa ko madungisan standing mo. Kaso Makati daw to magsalita. Kasi may higad siya sa labi. At sa pag-angle daw magaling ka na parang hipo na babae. Makagago banatan mo, panay issue lang palagi. Ang battling ay patindihan mag-MCD ka na sa hip-hop na kabase. Kasi yung setup niya, pang homily, tas punchline biglang comedy. Di ma-predict timang dento. Ang yung entry, pang Ron Henley para mag-hit, biglang liko. Kung ganyan lang icebreaker mo, matik na durug yan. Liko. Ang yung entry, pang Ron Henley para mag-hit, biglang liko. Kung ganyan lang icebreaker mo, matik na durug yan. Anong icebreaker? Tangina na nakalagpas na to sa hari ng sunugan. Hari ng sunugan si Zaki. Yung tinalo niya bago siya umabot dyan sa semis kay Katana. Champion kasi ng sunugan si Zaki eh. Kasi mababaw ang yung punches. Sunugan o sa Kumu? Sunugan sa Kumu ba yun? Yun yata yun. Sunugan!
Kasi mababaw ang iyong punches. Huwag kang makulit at overjoyed. Kita naman sinong most wanted at gusto nilang poster boy. Kaso kakaiba daw kanya estilo sa battle. Kaya yung glazing walang tigil. E bagsakan yan Pistol at Harlem. Ngayon ang ending niyan ay Big L. Ang trip nito mang cancel. Pistol Harlem. Yun daw yung ano ni Katana. Pistol Pistolero. Harlem yung isang battle MC na OG. Tapos ending niya Big L. Rapper din yun, alam ko si Big L sa US yata. Tapos yung Harlem, lugar siya sa New York. Doon yata nagano yung hip hop. Musbong yung hip hop, ewan ko. O taga doon yung Big L. Tapos namatay yata yung Big L na yun dahil binaril. Kaya nasabi niya rin pistol. So, ang ganda ng mga layerings dito ni Saint Ice. Nirelate niya kay Katana yun. Creative lang. Sa pa. Kaya yung glazing walang tigil. E bagsakan yan Pistol at Harlem. Ngayon ang ending niyan ay Big L. Ang trip nito mang cancel. Culture ng kalaban. Sa judges, sa audience, todo yan guilt tripping. Pues yung branding ko, di mo mako-corner logo ng DVD. Hindi gagana yung whack. Medyo na lang yung rhyming. Pero maganda yung reference ni Saint Ice. Breeding, tas DVD. Yung DVD kasi 'di ba yung logo ng DVD dati, yung gumagalaw lang na ganun tapos inaabangan ng mga tao na tumama sa sulok. Yun yung ni-reference dito ni Saint Ice. Bars mo mako-corner logo ng DVD. Hindi gagana yung whack bars mong pang trap card. Diretso graveyard ang resulta. Ngayon opponent mo kumpletong mga pyesa pang Exodia. Ang dami na itong real talk na Exodia sa Yu-Gi-Oh! Yung Yu-Gi-Oh! Na anime, yung sa cards. Exodia parang ano siya, basta pag nabuo mo yun, parte-parte siya ng katawan na nung Exodia na baraha, pag nakompleto mo yung 5 na yun, yung 2 braso, 2 leeg niya, tapos yung ulo tsaka katawan, pag nakompleto mo yung baraha na yun, parang automatic panalo ka kasi ubos yung life points ng kalaban mo pag nabuo mo yung Exodia. mo kumpletong mga pyesa pang Exodia. Ang dami na itong real talk na ginamit kay Carlito tas naglanding sa Pipino, walang pambili ng dildo. Pipino, tapos bigla siya magiging seryoso. Ganto. Pambunsong napadtripan, magpapantasy violence habang nabuhugas ng pinggan. Ibabaon ka niya sa lupa para sa luma na tipan, tas maglalanding lang sa prutas pang isa buhay ba ganyan? Walang maniniwala na kaya mo mangkatay. Walang skills to sa beef. Prutas, sa akin ang landing mo gulay. Mala Christopher Reeves. Pag tinamaan ka sa akin, Christopher Reeves, yung isa sa mga OG actors na gumanap na Superman. So, si Christopher Reeves kasi naging siya yun nga, yung vegetable or gulay. Naging paralisado siya. Di ko sure pero yun yata, dahil sa kabayo, nahulog siya sa kabayo. Basta yun yung pagkakaalala ko na nangyari kay Christopher Reeves. Siya yung dating Superman So, yun. ang landing mo gulay. Mala Christopher Reeves. Pag tinamaan ka sa akin, magmumukha kang may sapi, awit ka. Kaya ka pala mahilig sa callback kasi ang style mo pabalik-balik na. Ako sumali lang naman ako dito para mag-aura farming. Ito wala ng growth kahit sa grow a garden. Nanatili sa Ano yan? Ano yung grow a garden? Wala tong growth kahit sa grow a garden. Hindi ko alam kung ano yung ni-reference niya dun O sadyang yun lang talaga yun. Isang laro o a garden. Nanatili sa iisang laro. Lahat ng estilo dala ko. Hindi mo alam gaano kahirap magpatawa kapag mukha kang mabango. Kanyang hilig, mga silip, malat, chismis, yan ang gimmick niyang bano. Sa sobrang unpredictable, naging predictable na to. Galingan mo, Leo Martinez. Okay, round 1 ni Saint Ice.
May mga parts na hindi nagla-landing yung mga punchlines niya, no. Meron din naman na okay, pero parang tingin ko nagpapainit pa lang dito si Saint Ice, parang nagwa-warm up pa siya. Hindi pa ito yung talagang malakas na ano niya, na round or sulat niya compared sa mga previous na napanood ko kay Zaki. Lakas niya kay Zaki, napanood ko yun eh. Itong round 1 ni Saint Ice dito, parang nagwa-warm up pa lang siya. Nagsimula siya ng freestyle, and then yun nga, yung comedy, then binreakdown niya yung style ni Katana. Natripan ko rin yung ibang references niya, okay din yun. Tapos yung sinabi niya nga na kung paano mag-punchline si Katana, magla-landing lang sa ganto, pang isa buhay ba, ganyan, tumatak sa akin yun. Ngayon, panoorin natin yung round 1 muna ni Katana, bago natin i-judge. Yo! Tangina nito, round 1 pa lang, ang dami agad ng freestyle. Magaling na nga, oo na. Sinabi na nga, alam na namin. Kung naging Indiano ka lang, Ice, siguro tumbling ka ng tumbling. Pasikat ka, boy. Tsaka ano sabi mo, Exodia? Ikaw? Yun talaga yung napili mong banta? Tama lang na Exodia, tangina ka, hati-hati ka mamaya. Shawarma, yung Katana pinanghihiwa, ang ganda naman ng dinidiga. Angas na mga vendor ng shawarma sa inyo, mga ninja. Yo. Ganda, 3 rebat agad dun. Pasok mula kay Katana. Solid yun. Buti rin na alam niya yung Exodia, no? Kaya na-rebat niya na hati-hati ka mamaya. Tapos yun nga, sakto pa na Katana yung pangalan niya. Tapos pinakita niya rin na pinagmukha niya yung bobo yung linya ni Saint Ice dahil dun sa shawarma, tas espada yung gamit. Okay. Balita di pa nagsisimula, talo na ako ah. If you're still typing your coding prompts, you're leaving performance on the table. You're prompting Cursor over 100 times a day. Di pa nagsisimula, talo. Balita di pa nagsisimula, talo na ako ah. Ito na agad yung isa buhay champion in the making. Solid daw kasi yung gamay na elemento. Pues ngayon ako magtatanggal ng bending. Nakapag-post na ba lahat? Nakatag siya. Tapos may hashtag manifesting. Pues parang ni-raid na Espacol. Wala kayong aasahang happy ending. Isa buhay game! Ni-raid na Espacol, walang aasahan na happy ending. Yun nga, gets nyo na naman yun. Sa Espacol, happy ending, yun yung may extra or special service, di ba? Pero may nagustuhan din ako sinabi ni Katana, yung kumpleto niya lahat ng elemento, pues ako magtatanggal ng bending. Ni-reference niya dun yung Avatar Last Airbender. Di ba sa Avatar Last Airbender kasi na cartoons. Yung may mga elements, fire, water, earth, tsaka air. Tapos yun, pag tinanggalan, airbending, tawag sa mga airbending, waterbending. Tapos si Katana, tatanggalan daw si Saint Ice ng bending since kompleto niya nga yung mga elemento. Medyo dumaan lang sa ulo ng mga crowd. Pero yung mga ganong simpleng may mga meaning yun. Kayong aasahang happy ending sa buhay game! Boss, di mo ba aawatin to? Tangina, di lang ako eh. Madami na kaming nagdudusa. Kung humakot ba naman ng fans, kala mo wala siyang ibang kapatid sa ultura? Oo na, magaling na yung freestyle mo nun, alam ko. Oo na, ikaw yung lamang. Pero wag mo naman kunin lahat. Natirang fan sa akin, boss, 5 piraso na lang. San ba magaling to? Mag-flex. Paranaque lang ang back-to-back sa battle rap. Alala mo yun? Kung proud ka lang, wala naman sana dong kaso. Pero iba yung flex sa battle. Nakala mo may ambag ka dun sa achievement ng tao. Porket kalugar mo, flex mo na din. Feel mo din, ganun ka, gago. Si Villar nga taga Las Piñas. Nagkalupa ba ako? Tanga ka. Laban kay Back-to-back champ, Paranaque. Ang alam ko lang na back-to-back champ si Batas. Pero di ko sure kung taga Paranaque. Kung siya ba yung tinutukoy dito ni or baka ibang liga. Ewan ko. Ako? Tanga ka! Laban kay Jonas. Siya daw yung 2024 lumagari. Naka 9 battles kasi gusto ata ng medal.
Naka 90 naman ako last year, di ko sinisigaw. Ba't ba yung sayo gusto mo special? Ba't panay ka flex? Kasi pag padami yan, kala mo hindi ka matatalo. Paano yan? Same tayong 9 battles. Ano, sa 9 battles, padamihan ang panalo. 5'4 ang puta, ano yun, height natin? Kala mo talagang galing eh. Dito nga, di talino yung rason, ba't ka nagpapanalo? Tingin ko talaga madali ka lang minahal ng tao kasi pogi ka, lahat ng gawin mo bagay sa'yo. Second sight, laban kay Jonas. Sakto lang mga bars. May reaction pa din kada bato. Pero nung si Manda nag-wordplay kay Bantang, natawa kayo. Sana all mistiso. Bet ng Pilipino. Malaambo yung dating. Nag-i-English pa. Putang ina. Malugod ka talagang tatanggapin. Ilang battle ka palang nagpi-freestyle ha. Pero mga tao, agad grabe shit. Ang galing. Batang Rebelde, dekada na yung ginagawa. Kaso maitim eh. Ayun, underrated pa din. Ganda ng pinupunto ni Katana rito. Ayun nga, parang kino-compliment niya si Saint Ice eh. Magkaiba sila ng ginawa. Si Saint Ice round 1, style breakdown niya si Katana. Si Katana naman, parang kumukuha siya ng mga previous lines ni Saint Ice. Tapos yun yung ginagamit niya as weapon dito. Yung ano, hindi, paano ba? Hindi siya parang nagpapaawa eh. Kino-compliment niya si Saint Ice pero pa-atake yung dating eh. Okay din yung ginagawa ni Katana, parang fresh siya sa ano ng mga tao. Tapos at the same time, effective dahil na lalanding niya ng maayos yung mga jokes niya, kinakaget siya ng mga tao. Yun nga, pinapamukha niya sa mga tao na dahil ganyan itsura ni Saint Ice, lahat ng ibanat niya, kahit wak, inaano pa rin. So, minamind conditioning niya yung mga tao. Batang Rebelde na damay pa eh. Underrated kasi si Batang Rebelde eh. Pero ginagawa niya na rin yan eh. Mga ginagawa ni Saint Ice eh. Tuloy natin. Mga bagay na ayaw ng fans. Pag ikaw gumawa, malimit na papalampas. Ayaw nyo ng line map? Madami siya nun. Di nyo lang pansin yun madalas. Delivery, anak ng napush mo pa yon. Alam mo kung gaano kakalakas? Combination na yun ng line map at tunog motos, hindi ka pa din nabash. Putang inang pogi mo. Ikaw na lang yung nagwa-wordplay ng sick at galing na nasasabihan pa ding technicals yung asset. In fairness, konti pa lang kayong nakaisip nun, mga wala pa kayong 100. Tas lagi kang may tigas ng mukha, nasabihan kalaban, walang pine-present na bago. Kung mag-wordplay ka ng sasabunin ko to ng bars, kala ko nasa 2012 pa ako. May nag-message sa akin, idol niya daw ako. Pero Saint Ice daw talaga yung lamang sa akin ngayon. Sakit, pero... Sakit, pero gets ko. Oo naman. Gets ko naman kung bakit ganon. Ang mahalaga, nag-enjoy naman lahat sa last battle niya, di ba? Ayos na yun. Sapat na sa akin, basta masaya lang kayong lahat, kahit di na ako yung rason. Ulol, past is past, tang ina mo. Ngayon mo subukan yung pwesa. Di lang kita ibabaon, tang ina mo, magbubutas tayo ng planeta. Halimaw lumabas na ng selda. Nagkalas na ng mga kadena. Mahina nung unibersikulo, ngayon mula saan yung buwelta. Pray first daw magkakampyon. Lahat biglang naging madasalin. Sige, inaangat na yung pangalan mo. Sige, daan nyo sa panalangin. Oo, magpaangat ka lang santo. Pero dapat mo lang alalahanin na kahit anong taas ng angat mo, komportable si Hades sa ilalim. 1-0! Ganda nung ano ni Katana. Yung gusto ko kay Katana, yung ganong style niya na magpapatawa-patawa siya, tapos sa dulo, lagi niyang pa-ender is yung sunod-sunod na mabibigat na punchline, tas yung momentum niya pa, pataas ng pataas, palakas ng palakas, no? Ang ganda nun, na tapos niya ng maayos yung round 1 niya rito. Komportable si Hades sa ilalim. Si Hades, yung god of underworld, kapatid siya ni Zeus, ni Poseidon. Yun, parang siya yung ano dun, god ng underworld niya. Ganda. Para sa akin, round 1, Katana ako rito. Mas umano lang yung mga punchlines niya, mas naging matimbang compared kay Saint Ice dun sa round 1 ni Saint Ice.
Sa round 1 ni St. Ice, medyo may mga ano eh. May mga konti na hindi ganun kalalakas. Yung mga ano lang, parang average lang na ano. Pero yun nga, parang nagwa-warm up pa lang si St. Ice sa round 1 eh. Bigay ko yung round 1 kay Katana. Panoorin natin yung round 2. Alam niyo ba sa 6 na battle niya sa flip top, 2 beses lang siya nag-rebat. At dun palang panis na. Nakita niyo, Gina G siya ngayon, sumusunod lang sa meta na ako nagdikta. Tangay na, tapos magka-height daw kami, sabi na itong weak shit rapper. Tangay na, ako lang yung 5'4", kasi ikaw 6 feet under. Kasi taga Las Piñas daw siya. Palagi niyang dinidiin. Sabi ni Villar, may lupa ka daw kung sa kita mamaya ililibing. Ganda rin ang mga rebat ni St. Ice doon ha. Magka-connect pa yung pangalawa at pangatlo niyang rebat, yung about sa pagiging 6 feet under tas sa lupa, yung kay Villar na inano rin ni Katana, sinabi niya rin kanina. Yung una niya lang ni rebat yung hindi ko masyadong na tripan kasi parang yung pagre-rebat ni about sa pagre-rebat ni Katana, yung sumusunod lang siya sa meta na si St. Ice yung nagdikta. Parang hindi naman siya, never naman naging meta yung pagre-rebat na, tas siya pa yung nagsimula eh. Matagal lang, sobrang dami nang gumawa ng ganun eh. So hindi ko lang na-gets, pero para sa akin hindi masyadong pasok yung unang rebat ni St. Ice about sa ni Katana, sa pagre-rebat ni Katana. Pero maganda yung sumunod, yung pangalawa at pangatlo. Dahil na tol, kala ko pa naman pag buwelta Malabatas versus Sayad o Tips versus Looney. Lalo di ba yung last battle ko, Absolute Cinema, pang full-length movie? Yung unang round ko, main event sa Metro 10. Aba putik lugi. Mula superstar, champion, ngayon, si super rookie. Naniyabang kay Terding 2 beses siya nag-champion bago mag-pandemic. Eh di sana sila Kairam, Beatroom, Slakwan yung kabatch mo kung yung pag-champion mo may merit. So pinanood ko yung bid. Nung piniplex niya na highlight, hindi kita malilimutan yung venue bukid tas nasa tent na panglamay, patay! Yung pangalawang yan championship, patay yung crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni... Hindi ko alam na champion si Katana sa ibang liga. Napanood ko lang siya sa mga motos pero hindi ko alam na yun nga nag-champion siya. Kasi hindi naman siya nag-champion sa moto sa pedestal eh. So ito pala, nag-champion pala siya sa mga ibang liga. Di na downgrade lang ni St. Ice yung ano. Kasi Finlex yata ni Katana before, nag-champion nga siya. So yun yung tinitira ni St. Ice ngayon. Yun yung inaanggulo niya. Yung pangalawa, siya. Sabi ni... Yung pangalawang championship, patay yung crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni One Lie Ace, mag-ingay! Sabi nung crowd, pahingi po ng hustisya. Puta, uling hantungan lang pala yung piniplex mo na finals. Pati panay baguhan ng mga dead kid lang kanyang nadedo na rival. Kaya tong manok nyo ay weak shit, tila nababad sa taal. Kasi kung talagang big fish, matagal ka nang nasagap sa radar. Madalas yan magyabang na mahigit 10 taon na siya nag-rap at bumabattle. Matagal mo nang sinasabi na matagal ka ng hubog. Bakit lumutang lang yan tunog mo nung lahat na magkatunog? Nagpapanggap na newbie para sa mata ng fans, di siya dehado. Mala 40-year-old virgin pala hangad neto ni Gago. Bilang MC, mga music na wak as fuck lang ginawa mo. Tang ina ka, hindi ka rookie, ikay ampaw na veterano. Ganto siya. Ganda nun. Matagal na araw sa eksena to si Katana, no? Pero pinapamukha ni Katana na rookie pa lang siya. Well, rookie pa lang naman talaga siya sa flip top. Pero hindi ko alam na ang tagal niya na palang sumasali sa iba't ibang mga liga. Nag-champion na pala siya 2 times na rin sa ibang liga. Isasabi nga dito ni St. Ice, tagal mo na sa eksena, hindi pa rin tumutunog pangalan mo. Ngayon pa lang, nandyan na siya sa flip top. Tapos pinapamukha niya pa na rookie siya. Well, kasi rookie naman siya dyan sa flip top eh. So, ganun yung tingin sa kanya ng mga tao. Mag-angas sa mga ampaw na veterano. Ganito siya mag-angas sa mga bago.
Ilan na ba kanta mo? Sa akin, 30. Nawak lahat, punyemas! Mas mabaho pa yung tracks mo sa swelas, nakakaapak lang ng etchas. Kaya yung kanta niyang pinakamabenta, 400 views legit. Yung title, Ginataang Labong. Sarap. Mas may tsansa pa yung gulay niya mag-hit kung kinarga na sa bong. Tol, yung music ko noong 2016, katunog pa din ng mga bago na ginagawa ngayon. Yung mga luma kong music vid, halos 100k views partida na pirata lahat yon. Kaya kung hindi ka lang wak, nakilala ka din, chong. Tas binabati ko si Carlito, kesyo win-loss niya bagsak. Palibasa, ikaw yung manika na minaniya sa saksak. Gusto mag-lead dito sa liga, ni wala nga original na linyang tumatak. Tangina, buti pa nga si Terdy, tol, inipon niya lahat. Kaya lang mismo galing memes yung mga dismong nahita. Habang mas bukod tangi pa tong stilo ko dun sa stick o sa gitna. Nanginginig to kay Sub-Zero kasi yung mga freeze ko pang giba. Gumagawa na ako ng kasaysayan. Ikaw history ka na! Mula Quantum. Yun lang, yung rhyming na naman ni Saint Ice yung ano yung huli niya sinabi, history ka na. Gumagawa na ako ng kasaysayan, ikaw history ka na. Parang na-off lang ako sa rhyming ni Saint Ice. Pero ang ganda ng mga nire-reference niya pa rin dito, tsaka yung punto niya. Nakakapagsingit pa siya ng mga selfie bars habang dina-downgrade niya yung pagiging super rookie ni Katana, no? Estilo niya, bukod tangi, parang stick o sa gitna. Kasi di ba yung stick o yung gitna nun, pag muli ang stick o yung isang buong stick o yung gitna nun naka-plastic. So unique siya, parang yun yung gusto mong unang kunin eh. Kasi yun lang, dalawang piraso yun naka-plastic eh. So yun, ano pa ba? Yung rhyming lang, yung medyo off sa akin para dun. Pero ang ganda ng angle dito ni Saint Ice against kay Katana. B-side. Ayan! Ikaw history ka na! Mula Quantum, B-side, TIU, Metro 10, lahat na ira ng flip-top nakikipagsabayan na sa stage. Sa sobrang legit, ultimo si Anigmang 80s, grabe paniniwala yan sa Saint. Ang punto ko, nagtatago ka sa salitang rookie pagkat di magampanan yung hype na natamo. Habang nung ako'y rookie, di ako mabata ng mga veterano kahit bata pa ako. Napagkakamala na pre-med, sa sobrang advance na ng laro, mala pelikula na looper kahit tayo'y mag-time travel, mapa Saint Ice mano. Ice Rocks ako papatay sa'yo! Galing, ganda nun. Ganyan yung getup niya dati nung si Ice Rocks pa lang siya. Yung naka-shades, tapos naka-sombrero. Ewan ko, naka-hoodie rin ba siya nun? Pero yun, maangas siya dati. Kung napanood yung dati si Saint Ice, nung Ice Rocks pa lang pangalan niya. Ano siya yung laging parang, yun nakikipag-away, naghanap ng away kila Apex. Yun naalala ko laban eh. Tapos, ang ganda lang na kino-compare niya yung sarili niya sa kay Katana dahil parehas na nga rin silang veterano sa eksena or matagal na dyan sa eksena. Ang pinagkaiba nga nila, hindi mabata-bata si Saint Ice dati nung rookie pa lang siya. Pero ngayon si Katana, 'di ba, parang hindi siya hindi siya sikat kahit ang tagal niya na. Yung mga kanta niya, ganito lang yung views. Na ano niya, na pasok yung mga selfie bars dito ni Saint Ice against kay Katana. Ganda. Mas mabuti pang kunin ang lubid at puluputin hanggang magkulay ube ka na kaysa tanggapin tong mga sapak ko hanggang yung pupil mo pang uchihan na. Panay nyo bibinubuling ang bulbulin, makasurwin lang siya. Ngayon ako nakatapat mo! Sobrang rookie mo nga. Pa rin talaga yung Yun na yata yung end ng round 2 ni Saint Ice. Lupit din ang multi niya doon. Natapos niya na maayos yung round 2. Compared sa round 1 niya na parang siningitan niya na lang na galingan mo Leo Martinez ba yun? Ngayong round 2 natapos niya ng maayos. Yung na nakapag-anime bars na naman siya, no? Yung hanggang yung pupil niya maging Uchiha na. Uchiha sa Naruto yun. Sila Sasuke yung may Sharingan. Uchiha clan nila yun. Ganda ng round 2. Mas gusto ko yung round 2 ni Saint Ice kesa sa round 1 niya. Mas solid, mas maganda yung angle na napili niya, tas kung paano siya nag-construct ng mga lines na umikot dun sa pagiging super rookie pero veterano ni Katana. Tapos yun nga, kompleto, balanse, may comedy, may multi, may yun nga, yung reference. Ang ganda ng round 2 ni Saint Ice. Panoorin natin round 2 ni Katana. mechanics sa mga boss dito.
And may one-hit mechanic. Merong one-shot mechanic yung mga boss. Yo. Tangina nito, boss, pwede ba yun nang babangga? Okay lang naman sana kasi yung galawan ng kadiri. Pag banggaan lang, huwag ka manghawak ng titi. Madami kanina, nalimutan ko na eh. Pero tangina yung music video na iyayabang pa. Tangina mo, may napanood nga ako music video mo eh. Di ko maintindihan kung anong gustong ma-achieve o maabot. Geng-geng sila, tas may makakasama siya hanggang dito lang yung short. Tanginang yan. Ang cute na mga putang ina. Sa subdivision pa sinut. Geng-geng kayo ng geng-geng. Ang gaganda ng mga bahay sa likod. Mga rebat ni Katana, nakakakuha pa rin ng crowd reaction dahil sa ano niya, no? Sa delivery niya. Kahit hindi na ganun masyado nagra-rhyme. Parang ganyan si Jonas dati magrebat eh. Yung pinon na rin ni Looney sa Break It Down. Hindi na ganong nagra-rhyme yung mga nire-rebat ni Jonas. Pero nakakatawa pa rin. Nakakuha pa rin ng crowd reaction. Ang lakas ni Katana sa ganun. Maangas. Sama sa akin. Ako bahala sa ube. Maangas talaga yung lugar. Makikita mo yung mga bata madumi. Tsaka may kanal. Biglang may lalabas daga. Ganto kalaki. Yo. Confirm ko lang ha. Napanood na naman ng lahat yung binugbog siya, di ba? Solid na. 6 seconds lang pero ang sarap sa damdamin. Pagtapos ng laban, nakatulala na lang siya sa malayo. Kala mo nag-iisip ng malalim. Hindi mo man lang nasuntok kahit isa lang. Tanginang epic mo talaga. Kung di mo masuntok, sana man lang kahit ginetly mo sa mata. Isang malakas na suntok sa ulo ang saan niya nag-welcome. Kahit di ka na binigyan ng job, sobrang solid. Masasabi ko pa ding job well done. Nung nagsimula na ang sakuna, ayun, siya ay tuluyang nahigana. Yung kalaban niya nag-ala Chris Brown, puta, ginawa siyang si Rihanna. Laging inaano kay Saint Ice yun, yung nag-ano nga siya. Nag-MMA siya. May nakalaban dati Saint Ice, di ko alam kung sino, pero napanood ko na rin yun. Ni-knockout si Saint Ice. Yun, laging pinang bars against kay Saint Ice. Ganun din ginawa sa kanya ni Jonas eh. Pati ni Zaki. Halos lahat yata na nakakalaban niya, binibring up lagi yung pagtalo ni Saint Ice. Pagkatalo ni Saint Ice dati na na-knockout siya. Kaya nag-jiu-jitsu na lang. Suggestion, ba't di ka na lang kaya mag-tennis? Ang napili mo pa talagang sport, BJJ. May naamoy na agad ako na X. Mga agresibong nagyayakapan sa sahig. Mga agresibong nagyayakapan sa sahig. Kala mo may something sila na fetish. Minsan ayaw nyo pa tumigil. Nagkakadikita na kayo ng ethics. Ba't naman ganon, Jason? Yung pamilya mo ba alam to? Pumapayag kang yung titi mo sa titi ng tropa mo na ganto? At least daw medyo safe. Wala nang suntok. Wala nang maiipon na pasa. Pagtayo nila, ni walang pawis. Panay banda dito yung basa. Nakita mo ba kaya Ives? Dito yung basa ko, Ives. Oh. Inano pa eh. Para makita sa camera eh. Nakita mo ba kaya Ives? Dito yung basa ko, Ives. Oh. Tas panay dito ang banta. Pag inaperkat ko to, taas pa. Pag inaperkat ko to, diretso ulap. Tangina, kailan mo kaya matatanto? Na hindi ka nakakatakot, nakakabingi ka, pero huwag ka naman sana magtampo. Love kita, pero minsan gusto kitang steel batin sa paa. Nang mabawasan niyang angas mo. Tignan natin kung mambanta ka pa ng uppercut pag nalakad ka na ng ganto. Promise. Kaya untupiin yung damit mo habang suot mo pa. Talaga? Ganon ka kabangis? Ako kaya itang saksakin basta walang sumbungan sa pulis. Alam mo kung kailan ako ba sakaling maniwala?
na talagang may ibubuga to, sabihin mo lahat ng mga yan dun sa bumugbog sa'yo. Huwag sa amin, di naman kami yung gumanto-ganto sa'yo, di ba? Kalaban mo kami sa battle rap. Nalilito ata tong putang inan to. Kung marunong ka mang uppercut, gawin mo doon. Huwag mo i-bars dito sa harap ko. Doon, pag nabugbog ka ulit, sa kanila, ito namang flip-top dadahilan mo. Ano naman, kung bugbog, kaya mo naman mag-freestyle sa Bagyo. Tingin mo, mas matigas ka sa amin dahil dyan? Hindi kaya sa ibang bagay ka lang yamado? Hindi kaya afford lang ng pera at oras mo kaya nagagawa mo ng walang kaso? Naisip ko nga din magganyan eh. Habang naka-duty, naisip ko isama sa mga plano. Pero overtime na lang, pandagdag pang gastos. Kesa maganyan, babayad pa ako. Nahigits mo ba ako? Nung huli kang nabugbog, inawat ng referee yung panalo. Nung huli akong nabugbog, nabawian ko na, di ako nakakalimot ng atraso. Pag kayo nakakatama ng suntok, palakpakan pa ng masigabo yung mga tao. Ako nung huli ako nanuntok, puta, tanggal pa ako sa trabaho. Nahigits mo ba ako? Pati yung pinipinta ko na sa yung senaryo, lahat tayo kayang manakit at masaktan, magkaiba lang tayo ng estado. Huwag mo akong yayabangan ng baril porkit ikaw lang yung lisensyado. Tatagos pa din naman yung bala ko kahit hindi to rehistrado. Gets mo na ba ako? Gets mo na ba ako? Hindi ko hinuhusgahan yung buo niyang pagkatao. Pwede mong ipagmalaki sa ilan na may mga dugo ka sa kamao. Pero di mo yan pwedeng paamoy sa pating, mapuputulan ka ng braso. Binabalanse lang kita na hindi ka mahulog sa bangka mo. Te voy a dar $10,000 y... Grabe, ang ganda nun. Ang ganda ng ng mga analogy ni Katana doon sa 12 lines niya yata na yun. Ayun nga, yun yung gusto ko kay Katana, yung papatawa-patawa siya sa umpisa, tapos yung pagpatapos na yung round niya, doon siya kumukuha ng sunod-sunod na palakas ng momentum na nagseseryoso na siya, tapos ang gaganda pa ng mga binibitawan niyang punchlines. Ang ginawa rito ni Katana sa round 2 niya, di ko alam kung tapos na yung round 2 pero yung pag-MMA ni Saint Ice, ginagawa na rin ng iba laban kay Saint Ice yun. Pero itong kay Katana, pinapamukha niya na hindi mo dapat yun pinag-aangas dito. Hindi mo naman talaga kayang gawin dun lang kasi nga may oras ka siguro tsaka pera para gawin yun. Lahat tayo kayang manakit. Pero yun nga, ang mas pinipili ni Katana na hindi gawin yun yung ginagawa ni Saint Ice. Kaya niyang gawin pero hindi niya ginagawa. So binabalanse niya raw dito si Saint Ice, no? Pinapamukha niya na hindi mo yun dapat ipag-angas. Ang ganda ng ng material doon ni Katana. Tingnan natin kung tapos na. Voy a Parang meron enseñarte pa eh. cómo invertir este dinero. Y si por lo que sea lo pierdes todo, no me debes. Wala na pala. Pero okay, ganda rin ng round 2 ni Katana. Parehas sila ni Saint Ice. Parang halos tabla lang para sa akin tong round 2. Mas nagustuhan ko round 2 ni Saint Ice kaysa sa round 1 niya, no? Pero si Katana, ganun pa rin yung lakas ng ng round niya. Sobrang dikit lang eh. Pero mas balanse yung kay Saint Ice, pero kay Katana mas maraming tumatak na na linya. Tingnan natin yung round 3. Ang bibigay ko muna round 2 tabla. So round 1 kay Katana ako, round 2 tabla. Round 3 panoorin natin. Wala daw tawagan ng pulis. Akala niya banat niya ay hard. Hindi ba siya yung palagi nagtatawag ng guard? Tapos, bawal daw ako mangbanta dito. Puta, ang weak naman ng lait mo. Huwag daw dalhin yung bugbugan sa flip-top. Ba't ganun yung angle mo? Tapos kanina... Yung unang binanat ni Saint Ice, yung, di ba ikaw yung lagi nagtatawag ng guard, wala lang masyadong nakakuha. Pero dun sa mga, kung napapanood nyo yung mga dati pang laban ni Katana, lagi niyang linya yon, guard may baliw dito, ganun yata sinasabi niya. Pero hindi masyadong nakuha ng karamihan dyan sa live siguro, dahil hindi naman lahat nakasubaybay kay Katana mula umpisa, no? Pero ako, naririnig ko yung mga ganong lines ni Katana before. Kasi pinapanood ko na si Katana dati pa eh. Sa Motus, ganyan. Hindi ko lang alam sa mga ibang liga. Tayo na 2 round na niya binabanggit. Pakul, dikitan ng tite, tamaan ng tite. May gusto ka ba i-amin? Tapos yung ender niya no round 1, sanay daw si Hades sa ilalim.
Ganda na naman ng freestyle doon ni Saint Ice. Nabalik niya yung ender ni Katana sa round 1. Dito niya pa ginawa sa round 3. Pucha. Alam daw yun ng pamilya ko? Well, siguro, pero alam yun ng yung jowa. Yung music video daw namin sa Subdivision, oo, gago kami pinakatigasin na HOA, bitch. HOA, HOA, Homeowners Association. Yo, palakpakan naman natin mga kapaw semifinalists. Real shit lang. Say, kaya, diba solid? Putang ina yung tatlo! Nung interview, mala Spider-Man meme. Nagtuturuan. Walang gusto sa akin mga hamon. Pero sa bagay, di mo talaga gugustuhin ako makalaban kung ang pangarap mag-champion. Paano kasi? Yung isa sumasayaw. Ito kumakanta. Yung isa, live streamer. Ang lulupit ng talent nyo. Ako kasi kumpletong battle MC lang nakukunin tong title ko. May dala-dala ko na bagyo. Madudurog yung hangarin nyo. Tulad nung last mo na laban, nung nawala yung fans mo sa likod, di ba ubos din yung hangin mo? Nung kami inabot ng bagyo, Battle of the Night ang resulta. Nung sila inabot ng bagyo, yung tao tulog sa laban parang Ice Di Mayu. Basta yung hype di nakuha. Okay, nagamit niya na yung pag-knockout sa kanya, no? Ice Di Mayuga, yung kasi yung pangalan niya. Yun yata yung pangalan niya talaga, Ice Di Mayuga. So, inano niya yung sarili niya, tinira niya yung sarili niya, pero at the same time, pinuna niya yung laban ni Katana, yung previous na laban ni Katana, yung tulog yung mga tao dahil nga ang lakas ng bagyo. Whereas si Saint Ice naging Battle of the Night pa nga dahil dun sa pagka-freestyle niya sa bagyo laban kay Zaki, no? Ganda. Tangina, masyado kayo natatawa dun, ah. Masyado kayo na laugh trip. Huwag niyong intayin ako'y mapikon at magalit. Baka di ako makapagpigil at masapak ko si Blacksmith. Ano yun? Blacksmith. Alam ko MC rin si Blacksmith, yung taga Japan, pero hindi ko sure kung bakit niya binanggit dito yun. Hindi ko alam kung may beef ba sila ni Blacksmith. Tumingin siya kay Enigme. So ewan ko, baka inside, ano siya, inside joke siya. Tanging nakakuha ng reaksyon ay yung call out niya sa akin. Ngayon, yung nagtatawag ng santo, tuturuan ng leksyon, nakaluhod mananalangin. Buong battle nga, di na siya nagkukupal, nakayuko na lang nauutal na nga rin. Hindi pa nga ako yung kalaban niya, nauuga na sa akin! Ayan kasi, palaging ginagawang joke na siya si Jesus. Siya ang Diyos, ang Messiah. Ayun ang karma mo, instant. Kundi nga dahil kay Emzite, nagarap ka pa rin sa libingan ng sumalba sa'yo, Christian. Kaya para dito sa bata ni Everready, yung amo ko parang battery. Hindi na uubusan to sa laban Malarambo to o Cardo D. Iba-blast tong panay blasphemy hanggang maharap ko sa demonyo gamit metal parang battery. Papatulugin ko tong blasphemous na ship sapagkat bullshit dalang vision. Diretso REM pag-hit sa kanyang losing may religion, Katana. Naitapat ka ng tadhana sa Yamado sa pukpukan. Nang tumalas sa pagkatalo, mas madami kang matutunan. Panay protekta siya sa record, kaya ang mga last niya na laban lackluster. Sa sabayan na sapakan ayaw mag-effort. Kaya nakaasa lang sa angle. Gusto ko lumakas mga kapwa kong rapper para mas malakas mga mabatter. Kasi bumalik ako sa battle rap para ibalik yung rap sa rap battle. Nabaan lang ako ng konti sa setup ni Saint Ice dito. Ang haba parang naging dragging siya. Nabanggit niya nga yung si Katana, kamukha nga kasi ni Jesus, di ba? Tapos si Emzite, yung Christian kasi pangalan ni Emzite. Tapos yung Everready, battery. Yung Everready, alter ego rin siya ni Emzite sa 1 minute or sa surprise battles dyan sa flip top. Everready pangalan niya. Na lahat ni Saint Ice yun, na-connect niya lahat kay Katana. And then nag-transition siya dito sa
sa pag-selfie bars niya ulit yung ibabalik niya raw yung ano yun? Yung rap sa rap battle. Balik natin. Kapwa kong rapper para mas malakas mga mabatter. Kasi bumalik ako sa battle rap para ibalik yung rap sa rap battle. Ikaw panay nonsense ka na, Angel. Mala Lich King, Iron Chris Kill, kada nakokolek kong soul. Ngayon may apoy ni Zaki, kulit ni Jonas na nadagdag sa moveset ko. Mabagsakan man ng kidlat yang weather, I control it, bro. Mala Artas, ibabaon ko tong spada bago kunin aking Frozen Throne. Frozen Throne bars. Okay. Dota, World of Warcraft. Si Arthas yata yung nasa logo ng ng Dota dati, yung puti yung book na na-mention niya rin, Lich King sa Dota yon. Ayun, yung espada ni Arthas. Ganda. Ibalik natin ng konti. Di na ako masyadong familiar sa lore or sa story ng Dota, pero yun yung ni-reference dito ni Saint Ice. Ng kidlat yang ni Jonas na nadagdag sa moveset ko. Mabagsakan man ng kidlat yang weather, I control it, bro. Mala Arthas, ibabaon ko tong spada bago kunin aking Frozen Throne. Imposible maging pangit ang pinali pag may saint. Literal na hinuhulog na ng langit ang inaasam kong rain. Hindi lang nagpalit pangalan, nabago na ang laro. At ang gutom ko, mas lalala lang sa pangkampyonatong anyo. Ang buhay weather lang at ang aahon ako. Kaya umaraw man o umulan, panahon ko na to! Yung skills, hindi nag-grow up at ang bunga, pinakaunang niyang loss. Pinakamahirap na dinaanan sa buhay mga humarang sinunog lapnos. Natuloy ang underdog ng turna at isinuka ng odds. Pues walang makakatumba sa isinulat ng Diyos. Ang ganda rin ng round 3 ni Saint Ice. Meron lang talagang mga setup na mahaba para sa akin. Para sa akin lang naman. Tapos yun. Wala rin siyang binitawan na talagang haymaker. Yung talagang pang burado ng round o pang panalo na sobra. Medyo yun nga, parang average na punchlines lang din yung narinig ko. Tapos medyo na-offan lang din ako sa rhyming ng konti. Konti lang naman, yun kay Saint Ice. Pero ang ganda ng delivery niya. Tapos yung confidence niya mag-freestyle, nandyan pa rin sa buong rounds niya. Yung pagkabalanse ng elements, nandun pa rin kung paano siya mag-perform. Lakas pa rin nun. Yun lang. Nahabaan lang ako sa setup. Then yung sa punchline, hindi ganun ka-bibigat or ka-lalakas talaga. Panoorin natin yung round 3 ni Katana. Yes, di umulan. Ang kulit ng mga one-liner na rebat ni Katana lagi tuwing nag-uumpisa yung mga rounds niya. No? Nakakakuha kagad siya ng crowd reaction dahil sa mga one-liner niyang ganyan. Sakto lang yung third, di umulan. Nag-iisip. Hindi umulan kasi nga nung last battle ni Saint Ice, nanalo siya dahil fin-freestyle niya yung bagyo. Kaya inaano rito ni Katana yun. Sa mga hindi pa nakakapanood nun. Nag-iisip ako ng rebat kanina pero tangina, wala akong masyadong mabato. Yung round ko tungkol na sa'yo, pati yung round mo tungkol sa'yo, panay selfie bars. Yo. Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. Para sa mga bagong fan, baka di nyo napanood, ganito si Ice nung laban niya kay Apex. Panoodin nyo siya to. Tangina nyo mga support! Mga fans nyo, bobo! Bansot! Badin! Tangina nyo mga squatter! Lahat kayo mga squatting! Kaya yung good boy image mo ngayon, hindi ko sure kung dapat naming tanggapin. Tahimik na kami dito Pag nag-relapse ka, pwede mo ulit sa amin yung gawin. Putang ina, paano pag bigla ang mag-amnesia?
Makalimutan mo lahat ng ginawa mong pagbabago. Eh di kawawa na naman lahat, aawayin mo na naman yung mga tao. 1.8 yung ticket to, gumastos ba kayo para tawaging squatting? Bastusin yung pagkatao, pumunta dito to have a good time, tapos ganun mo itatrato. Tapos ngayon, sa kanila ka na nakadepende. Tsaka ay God, sinasabayan daw siya. Pero sinasabayan ka nga ba talaga ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Laban mo ay Saki, di ako natakot sa sulat. Tangina, kaya ko yan. Natakot lang ako last week kasi sa amin walang tigil. Tangina, lakas ng ulan. Paano ba naman? Unang battle, sinalba ng bote. Hindi ng mga baon niyang katha. Sumunod na laban, bagyo naman. Nabigla sa ating sumalanta. Hindi to si Ice Rocks. Hindi din Saint Ice, kalaban kong binabangga. Ban, malapit ka na magkampyon nang hindi sinasadya. Ang lala nang nangyari ay Saki no? 3 rounds yung bit-bit na pyesa pandigmaan at sa isang bagsak lang ng ulan, burado lahat ng pinaghirapan. 3rd round mo, freestyle lang daw yung malakas. Ako di ko sasabihin dapat talo ka sa laban, kung sapat na yun sa ilan. Sino ba ako para magdikta ng pamantayan? Yung mga freestyle sa gitna ng rounds, pasensya na kung madalas hindi ko kayo mapakitaan kasi ang masira yung daloy ng pyesa ko, yun ay aking iniiwasan. Ikaw kaya mo kami na pasikatan at magsingit-singit ng biglaan, pero hindi nga naman perfecto yung material mo, bakit mo iingatan? Kung sa akin, Ang cute ng sigaw ni Katana. Woo! Ganda nun. Parang ginagawa ni Katana, yung ginawa ni Unico kaya, no? Kay JD. Yung pag-freestyle ni JD, yung nagdadala sa kanya, hindi yung talagang sulat niya. So, yun sinasabi ni Katana rito. Si Saint Ice, ang pangit ng mga material niya or sulat niya talaga, nabubuhat lang siya ng mga freestyle or tsaka ng yun nga, yung mga on the spot na lines niya. Tapos hindi raw kailangan ni Katana yung ganun kasi kaya niyang gawin pero hindi niya ginagawa kasi tiwala siya sa sulat or material niya. Ganda nun. Iingatan kung sa akin magpabagyo man yung Diyos nang lumamang ako sa laban, ng tanging sagot ko, Pacquiao boss, hindi kita kailangan. Kung ano mang parusa sa pagpatay sa'yo, mag-isa kong pagbabayaran. Ako lang paun nyo sa cross, walang ibang magtutubos sa kasalanan. Ako pipili ng talim. Ako din pipili ng sangkalan. Di ko kailangan si Enigma magturo ng gagamiting kasangkapan. Hindi to yung freestyle sa gitna galing langit na pantsambahan. To yung aabot ang dulo ng walang kahit isang sandalan. Panalo mahanap mo kaya dito nagsuot. Naliligaw ka at na magbaliktad ng suot. Uuwi ako Las Piñas, bit-bit ulo mo. Uuwi kang Paranaque, bit-bit luha at lungkot. Uuwi ako Las Piñas, bit-bit ulo mong pugot. Mula binata, kalsada, madami na agad ang kinahod hanggang mag-pandemic. Mag-motus, pinatunayang kaya pa ding mambaon ngayon sa flip-top. 6-0, lapa ding nakakadagit hanggang sa ngayon. Sinasalba ka lang ng bagyo, malakas ako sa kahit anong panahon. Ganda. May rin dito si Saint Ice, si Katana, yung selfie bars niya. Solid din. May ganun din si Saint Ice, yung binanggit niya na yung panahon niya na raw yan kasi mula sa Metro 10, sa ganyan, binanggit niya lahat ng mga venue or event. Tapos ganoon din si Katana ngayon, binanggit niya yung mga galing siyang moto sa iba't ibang laban. Tapos malakas daw siya sa kahit anong panahon, di siya asa sa mga kagaya ng ginagawa ni Saint Ice, umaasa sa bagyo or sa mga bote, sa mga freestyle na on the spot. Tiwala lang si Katana dun sa kung anong meron siya or hinanda niya. Ganda nun. Para sa akin, doon pa lang lamang na si Katana eh. Kahit di pa tapos yung round 3 niya. Or tapos na ba? Tapos na pala. Pero lamang sa akin si Katana doon sa round 3. Malinis yun para sa akin. Compared sa round 3 ni Saint Ice. Yun lang. Pinaka nagustuhan kong round lang ni Saint Ice yung 2. Pero ang lakas din ng kay Katana ron. Kaya tabla yung binigay ko. Pero round 1 tsaka round 3 malinis kay Katana yun. Sobrang ganda ng pagkaka-prepare or pagkakalatag ni Katana ng ng mga punchlines niya, tas yung delivery niya pasok lahat, yung rebuttals niya.
Lamang din siya sa crowd, yung mga one-liner niya, pasok. May konting mga corny jokes lang din, pero effective lahat ng hinanda niya para kay Saint Ice. Kay Saint Ice, ang ganda ng angle niya sa round 2, yung pagiging super rookie ni Katana. Hindi siya super rookie, ampaw lang siya na veterano, nagustuhan ko yun. Pero yun, kulang yung hinanda niya para sa akin compared kay Katana. Kaya lamang sa akin si Katana rito. Saint Ice, para sa isa buhay semifinals, mag-iayos pang beses para ang Bato ng Jurado advancing sa isa buhay finals 7-0, mag-iay para kay Katana. Yun, napanalo talaga si Katana. Good luck sa kanya, laban kay Lipcram. Dami pa nating bullying battles. Salamat sa panonood. Ngayon na lang ulit ako ng pag-battle review. Yun lang. Next upload, kita-kits tayo. Paalam! Salamat!